Thus I fell down before the Lord 40 days and 40 nights, as I fell down at the first, because the Lord hath said he would destroy you. I prayed therefore unto the Lord, and said, O Lord God, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand. Remember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob. Look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sins. Lest the land whence thou broughtest us out say, because the Lord was not able to bring them into the land which he promised them, and because he hated them, he hath brought them out to slay them in the wilderness. Sabay-sabay. Yet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by the mighty power and by thy stretched out arms. Let's pray, Lord, na salamat sa mga salita. I pray na lalo na makuha pang mensahe dito, Lord. Especially particular yung with Moses as your servant, Panginoon. I pray sa may inspiration sa amin. Makita rin namin mga lingkod niyo, Lord, kung paanong siya nag-intercede para sa inyong mga tao, Panginoon. I pray, appreciate din namin to, Lord, at maging ganun din kami, Panginoon. I-apply namin sarili to, Lord. Maging intercessor din kami sa mga tao, soul winning, and even sa ibang aspeto pa ng aming buhay, Panginoon, sa mga kapatid, para sa church, Lord, para sa inyo, Lord, kung nagkakamali talaga, maging sensitive kami, Lord, maging intercessor din kami, Lord, at makita namin yung mahirap din, yes, but andun yung blessing, Panginoon, sa inyong lingkod. So I pray, makuha namin to, Lord. Again, maraming salamat kay Moses. Maraming salamat sa inyong anak ng Panginoong Jesus, Lord. Kami rin po ay pagpalain nyo. Tulad nila, desire namin to, Lord, na maging lingkod ng tunay, tapat, Panginoon, at self-sacrificing din po, Lord. Ay po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Medyo mainit ba? Diyan lang malamig eh, no? Talagang anyway, yung pala dun sa sabi ng sakyan, anong oras mas mainit? Katulad kanina, mainit ba? Kanina umaga? Hindi, yung sasakyan, sabi nyo. Sasakyan nyo ba sinasabi nyo kanina? Sasakyan, ha? Pag Thursday na, yung gabi yun. Hapon, mainit. Okay, na ano ko lang. Punong-puno rin kasi tayo. No? Okay. Anyway, ayan. So, title po natin yung, ito po yung saan na ba yun? Ayan, so ito po yung ating maganda agad ginagawa sa Bible quiz, no? So, pero itong focus natin ngayon, medyo hindi nakuha sa Bible quiz, no? Sa mga tanong, pero okay lang. Since binasa nyo rin yan, sana, no? Pag-aralan natin isang bagay dyan, particular sa medyo bandang huli. Chapter 9 po tayo, no? So again, chapter 8 kanina umaga. Last time na po yung chapter 7, matagal na eh. So ang Diyos ay tapat. Pero ngayon po, focus tayo sa lingkod ng Diyos. Okay? So pwede itong ilalagay sa series to ng mga servants of God. Title po natin yung hapon is, The Lord Hearken Unto Me. Ito po yung sa verse kay Aaron, no? Talagang, bagay. Hindi kasi, sa English po talaga, Aaron. Okay? Okay, yung Aaron, Isaac. Okay? Ewan ko, ganun talaga yung ano niya eh. So, again, hindi naman masyadong issue yan, pero, nasa na ba yun? Yung kay Aaron. Sa verse, ayan, yan. Ito. Sa 20, no? Nasaan na ba yun? Yan. So, but the Lord hearkened to me sa 19. Okay, so sino dito? Pinapakinggan ba kayo ng Diyos pag nag-pray kayo? Lahat? Depende. Yan. Ganun naman talaga yan. Kasi nga, yung sa mga gusto ko talaga emphasize to. Kasi sa mga churches minsan, meron tayong nakalimutan kong mag-ano ulit sa prayer kasi si Brad nag-ano siya ng preach sa prayer na napaka-importanting bagay. Lagi nating
tandaan, ang Diyos ay Diyos, separate siya sa atin. So, again, kahit tama yung pinapanalangin mo, nasa Kanya pa rin yung kailan tututo pa rin, di ba? Alam naman niya yung kailangan natin eh. So, baka magkaroon ulit tayo ng ganong preaching. So, pero, yes, pag gusto niya, malamang sa hindi, tuto pa rin niya. Pero minsan, depende nga rin sa timing, di ba? Kailan niya pagkakalob yan. Importante tama yung ating attitude doon na niyatan. Parang ganito rin yun. Kaya, ano sabi sa James? The prayer of a righteous man. The prayer of a righteous man. The fervent and prayer. Hindi ba alam yun? Availeth much. Tagalog, basahin na nga natin. Ano lang? Effectual fervent prayer of a yeah, so sabi diyan sa James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another. Bakit? That you may be healed. And then dinuksong dyan, and the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa Tagalog, marami nag-pray pero pag ikaw daw ay talagang pag fervent, mainit. Okay? Pero, especially pag ikaw ay righteous, iba-iba tayo ng resulta ng panalangin, okay? Tandaan natin yan. Kaya pag ikaw righteous before God, pag humiling ka, ano daw, anong pagkakaiba sa basta tao lang, di ba? So marami kang, avail. Marami kang nakukuha, maraming pakinabang, or maraming resulta, basically. Amen? Nasa kabisaduhin niya yan, ha? Pati siya, idea. So, yung kasi, pasok na pasok sa ating topic ngayong hapon. Saan? Si Moses naman, again, kinakwento niya yung mga nangyari dito para matuto yung Israel. Isa doon, yung mga nagkasala nga sila, tapos sila ay gusto nang patayin, di ba? Pero si Moses ay nag-intercede. Kaya ang title natin ngayon, The Lord Hearken Unto Me, subtitle, Intercession of the Servant of God. Tagalog, pag ang servant talaga ng Diyos at matino, righteous, pag humingi siya sa Diyos, kahit, ito nga, Diyos na nga nagsabi, mapatayin niya na nga eh. Mali ba yun? Wala namang mali ang Diyos. Pero, pinaalala ni Moses sa Diyos, tindi, di ba? The Lord. Yung binanggit sa bandang baba, di ba? Huwag naman. At pinakinggan siya ng Diyos. Amen? Pero namatay pa rin sila. Yung mga pero at least hindi biglaan, di ba? Hindi lahat. Yan ang yung gusto kong sabihin na lang, baka makalimutan ko mamaya eh. So kasi yung mga maling turo naman ng iba, kita mo na yung Israel, talagang basta Israel, ano yan. Hindi yan papasasabi, pinalalangin lang. Hindi, pinatay nga karamihan ng Diyos yun eh. Ibig sabihin ng destroy dito, yung lahat sila. Amen? So at least tinira yung mga bata at sila yung nagpatuloy. Okay, so tuloy natin. Kaya yung pag-aaral natin ngayon, so hindi lang sa Pastor Torsom, obviously sa lahat ng Kristiyano to. Pwede mo apply sa sarili mo kasi minsan ikaw yung nakapag-intercede para sa classmate mo, di ba? Kaibigan mo, mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas. So kung ikaw pala ay righteous, pinapanalangin mo sila, ano yung pwede mong asahan? So, hindi mailigtas yung tatay ko, masyadong ganito yan, ganyan yan, ganito yan. Ikaw yung magtapat. Subukan mo. Mahugulat ka. Amen? Amen. Si Kuya Jun dati, pinanalangin lang natin. Amen? Doon may mga background na rin pala kayo, no? Pero, yun nga. Ganun po yan. Mga lalaki talaga, mahirap yan, matigas. Depende rin sa pinanggalingan. So, karamihan kasi ang tinatake ng mga lalaki, yung vision na lang na yan eh. Talagang yung lalaki yung nandyan. So, pero hindi walang imposible. Amen? Amen. Tatay nga ni Christian, amen? Natin, matigas din eh. Sino pa ba? May Pame, sino pa? Husband ni Ate May. Okay din natin ha. May time tayo, Ate May, paalala mo. May pinapanalangin mo ba? Asawa mo? Nasyara na ba? Hindi pa?
Na-share na ba yung asawa mo? Hindi pa. Gusto mo bang sa langit siya? Ano po? Pag-pray natin. Amen? Hindi lang pag-pray ng pag-pray, ha? Pwede natin, puntahan natin. Ano na? Sunday night ang dating and then Sunday morning? Kailan lang ang schedule niya dyan? Ngayon lang. Andyan na lang. Ayan, schedule niyo na ba? Sabado? Pwede? Okay. Hindi ba na-share niyo nung umalis siya? Nung funeral? Sige yun. So, wala imposible dyan. Kung gusto mo lang, pag ayaw mo rin, ikaw mismo yung dapat naglalapit, ayaw mo din, paano yun? Kawawa yan. So, naintindihan. So, ganun natin topic ngayon. Pero, ano nga yung, actually yung, di-describe natin yung man of God, yung servant of God na kanyang mga panalangin ay tinutupad. Amen? So, para may relate tayo sa sarili natin, paano ba ako pagpapalain? Paano ako didinggin ng Panginoon? Ano bang meron sa likod ng Diyos na to si Moses? Makikita natin dito sa chapter. Amen? So, number 1, sabi niya sa chapter, bilisan ko na lang binasa na natin. Sabi niya, "Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day to go to possess the nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven." So, sinasabi niya dito ano yung purpose nila, di ba? Bakit kayo dyan? Saan tayo pupunta? Yung unang bagay, paglingkod ka ng Diyos, He knows the plan for the people of God. Amen? Amen. Ang hirap niya, kaya mag-soul winning ka, kasi hindi ko kailangan yan. Sige po. Dapat alam natin ang dapat una sa ating mangyari, maligtas. Sa kanila, lahat ng tao, pag hindi paligtas yan, yung una. May pag-fellowship ka agad dyan, mag-social lang agad dyan. Wala pong halaga po yun sa kanila kung di sila ligtas. Ngayon, pag people of God na sa church, dapat alam mo rin niya kasi anong papanalangin mo. Anong panalangin mo ba? Yung ba? O sige, panalangin natin yan. Minsan ganun agad tayo. Minsan, background din muna. Ligtas ka na ba? Or, kalooban ba ng Diyos pinapanalangin mo? Nari, di ba? Ano yung madalas siya? Pag yung magkaroon ng trabaho, okay talaga yun. Kasi trabaho, kailangan natin lahat ng trabaho. And of course, resources, sweldo. Minsan, iba yung panalangin. Gusto ko pa mag-abroad. Babae ka, gusto mo sa Saudi, mga ganon. Meron sa amin ganon sa diet. Sabi nga, sinabihan ng ganitong kalagayan dyan ng mga babae. May experience na kami ganyan, may kilala kami ganyan. Sige pa rin. Ano nangyari? Alam ni daddy yan. So, yun na nga. So, alam niyo ba? So, mga lalaki nga doon rape din pag wala daw balbas. Sinasabi nila. Meron pala yung mga Arabo, no? So, lalo babae ka. So, hindi kalooban ng Diyos, alamin mo muna. Amen? So, pag lingkod ka ng Diyos, una dapat alam mo ang plano ng Diyos. Yan. He knows the plan for the people of God. Kasi kung manalangin ka, against naman sa kalooban ng Diyos, anong naasahan mo? Magpapahiya lang. Ba't nandiyan ka pala, Mark? Alam mo ba ang kalooban ng Diyos? Sa mga lalaking katulad mo? Sa harapan. Sige, dito ka, man. Tayo yung dapat nakakuha ng message lagi. Pati laway ni Pastor, saluhin nyo rin. Blessing yan. Pag tinalsigan kayo, amen! Oo nga Joke lang yan. So, yun, dapat alamin nyo. Paano malaman? Aralin mo. Kinig, magbasa. Itanong mo rin sa Diyos. Huwag habang panalangin ka, hindi puro hingi. Ang hinihingi sa Diyos, isa yun, pang-unawa. Diba? Direksyon, Lord. I-direct mo ako, ano mang gagawin ko dapat, bukas, long term, di ba? Anong gagawin kong, pag-aaralan ko, anong trabaho, anong klase, saan ka matitira. Amen? So, ganyan ang likod ng Diyos
Kasi hindi ka makapanalangin kung hindi mo alam yung kapanalangin mo, against pala sa kalooban ng Diyos, bakit ka manalangin? Nagsasayang ka lang ng oras, ng effort, no? Yung number one, alam po ni Moses yan, obviously. Kaya nga siya tinawag ng Diyos, napakalayo niya na eh. Alam niyo yung kwento ni Moses, di ba? Safe na siya na doon, may anak, asawa na siya, layo niya. Hinalimutan niya ng Egypt, buti nga nakatakas na siya doon. Di ba? Ganun lang pala ba din na nagtakbuhan yung mga ano? Naisip ko, ngayon ko lang naisip, ba't din takbuhan, no? Isa-isa sila mag-escape. Nakatakos naman si Moses eh. Sabagay siguro hindi na siya pinurso kasi nga anak din siya ng, ano di ba, asawa. Anak ng Pharaoh. So siguro, pinabayaan na siya. Yun. So, ba't siya nagbalik doon sa Egypt? Yun, meron siyang mission. Alam niya yun. Tinawag siya ng Panginoon para alisin nga, no, iligtas yung Israel. So, alam niya dapat. Yan kayo ba? Alam niyo na yung tanong. O baka naririnig nyo, hindi kayo masyado naniniwala. O yung detalye, baka hindi natin alam. Alamin natin. Kasi ganun po ang Panginoon. Kahit nga, alala ko sabi siya sa pag-nagkaroon ng trabaho. Tanungin ka dyan eh. Ba't ka nag-a-apply dito? Anong gagawin mo? Kaya mo ba yan? Nag-aaga ba? Ganyan. Hindi po. Marunong ka bang ganyan? Hindi po. Marunong ganyan? Hindi po. Anong gusto mong trabaho? Manager po. Pero totoo kasi yun, no? Huwag kayong mga bata, wala tayong idea sa mundo nangyayari. Men, puro ka laro. Tanong-tanong ka. Isip. Yan, so si Moses, alam niya yan. Tinawag siya malayong lugar, ginampanan niya. At again, di niya alam lahat-lahat, pero may alam siya. Alam niya yung gagawin niya. And then, ginawa niya. Amen? So, number one, ano daw karakteristik ng isang lingkod ng Diyos na pwedeng mag-intercede? Alam niya, he knows the plan for the people of God. Amen? Parang naka 21 minutes na ako. Okay. Pakibasa po. Verse 2, ready, go. My people great and tall, the children of thine enemies, whom thou knowest, and whom thou hast say, who can stand before the children of Anak? Okay, sa panahon na yun, sino ba nakakatakot na tao? Iba, mga Muslim, di ba? Kasi kesyo pinapagutan. Kaya nakakatakot yung Amerika eh. Daming gamit yan. So, may mga tao daw, kasi sa kanila, pag ang gera doon talagang physical eh, tsaka face to face. Almost, no? So, may mga tinatawag na son of Anak, matatangkad po yan. Madalas binanggit dito sa Bible eh. Kasi nga, kilala nga daw yun, whom thou knowest. Ang lalaki, kaya ang parang sikat na sa kanila, who can stand before the children of Anak? Talang galit. Takot agad. Naku, kasakupin mo yon? Kaya mo ba yon? Naku, walang kaya doon. Parang sinasabi, ganun yung kasabihan ng panahon nila. So, anong point natin dyan? Kung lingkod ka ng Diyos, alam mo yung purpose, alam mo yung mission, alam mo yung plano sa mga anak ng Diyos. Ano pa? Hindi lang yung plano. Dapat alam mo rin na He knows the enemies, threats, and danger that can hinder the plan. So may plano ka, pero hindi mo ba alam yung mga pwedeng pumigil dyan. Dapat alam mo rin, amen? Sa church, ganun yan eh. Dapat alam ni Pastor yan. Kasi pag hindi, ang saya-saya nyo ngayon, hindi mo alam, kayo masyado, complacent, ang dami pa lang pwedeng sumira sa atin. Amen? So sa kanila, marami silang sasakupin, hindi naman lahat Anak yung kaso. May mga place na kung doon ka ubusin, di ba? Kung mga lahati ka doon. So alam mo dapat yon. So sa atin, ano yung mga hinder sa atin? Ano yung maghihinto sa atin bilang church para gampanan, gawin, ma-accomplish yung gustong ma-accomplish ng Panginoon? Sa soul winning, sa church, ano yung mga, dapat alam natin yon. Ano yon? Alamin na natin. Alam mo ba? Ano? 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 Hindi niyo pa alam. Parang di natin
In general, ano? Pera, kasalanan. Yan in general eh. Kasalanan, no? Tao rin niya minsan niya bagyo. Pero yung bagyo, hindi naman hinayaan ng Diyos na lagi may bagyo. Amen? Ang layo po. Ano pa? Hindi ko alam. Pwedeng mag-aral. Pero yung mga mahirap harapin, minsan mga tao rin, mga kulto. Pero yun nga, in general, kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nila, sinungalingan, demonyo mismo, yan, kalaban natin yan. But especially yan, si Satanas, yan ang pinakano natin pala. So si Satanas, mayroon na sinetap yan sa sanlibutan. Marami. Para hadlangan tayo. Dapat, alam mo yun. Umlingkod ka ng Diyos. Hanggat maaari, detalye yan. Alam mo, alamin mo yan. Paano iwasan, paano tatalunin, paano at least makakaiwas. Amen? Kasi tayo, isa-isahin tayong demonyo eh. Kaya ngayon, may ma-experience na rin tayong ganyan. Alam na natin bakit iba dito, nanghina, kunwari, ganyan. Kunwari tuloy, for example, alam na natin yung kwento nun. May natangay, may nanghina, may napagod, may tinamad, may mga dahilan yun. Hindi yung bigla-bigla yun eh. Dapat alam mo yun, bilang lingkod ng Diyos, yun ay, katulad yan, bakit sinasabi yan? Nito. Kasi nga, may kalaban tayo doon. Kasi pag di mo alam, doon mo lang nalaman, kaya nga inispire nila yan, kung naalala nyo yung, di ba, tagpo na yun, 12, bawat, may representative, tinignan nila, maganda talaga, kaso, malalaki yung tao din. Tayong tipaklong, pero OA naman yun, mali rin yung testimony na. Pero sabi natin may kalaban. So paglingkod ka ng Diyos, dapat alam may kalaban. Hindi ka parang, okay, let's build a church. Kahit sino pumunta dyan. At kahit ano pang programa, okay yan. Walang problema dyan. Positive gano'n, no? Pasukin lahat ng tao, tanggapin lahat ng doktrina. May mga kalaban tayo, amen? Amen. Okay, so yan. Then, ano pa? Nakalimutan ba akong kalaban? Kay Satanas, yung kulto, kasalanan, false doctrine, yan po, pumapasok po yan. Minsan sa mga kaano din natin, mag-iingat tayo. Kung gawin lingkod ng Diyos, alam mo dapat yan. Anyway, tuloy ko lang, ang dami kasi nito, no? Verse 3, sabi dyan, understand therefore this day, the Lord thy God is he which goeth over before thee as a consuming fire. He shall destroy them, he shall bring them down before thy face, so shalt thou drive them out and destroy them quickly as the Lord had said unto thee. Tagalogin ko, dapat maintindihan nyo, ang Panginoon ang mangunguna sa inyo. At siya naman ay lumalamong apoy. At sisira sa kanila, tatalo sa kanila. Sila'y tatalunin, papadapain sa mukha nila. At sila'y papaalisin, papatayin, at mabilis. Katulad sinabi ng Diyos sa inyo. So, anong point natin dyan? Ay, automatic ba yun? Siyempre hindi. No? Kaya number 3, He knows it is the Lord who can and will help them. Importante no kasi kung lalaban tayo, kaya ba natin? May kalaban nga eh. Kaya ba natin? Tatanong, kaya ba natin? Kaya ba natin? Kaya ba natin? O ikaw yung leader, pwede mong gawin nyo pero paano nga kung hindi? Sinabi na nga ngayon, malalakas siya mga yan. O sino magsasabi sa inyo ngayon? Kaya mo yan. So ang ganda dito, sinabi niya na, kaya nga siya, Diyos tumawag din sa kanya, alam niya. Hindi niya ilalagay yung tao niya, mga tao, sarili niya sa kapamakan. Dahil di niya alam. At ang isa sa mga mahalagang malaman natin, ang Panginoon ang magtutulong at kaya niya. Amen? Hindi yung, alam mo, hindi natin kaya, pero hindi, kailangan sabihin kaya eh. Ang hirap ng ganun. May kilala tayong, bagay, medyo mahinang pastor yun. Parang nagkamali nga daw yung pastor. Iniwanan niya yung church. Kasi meron siyang malayo sa bahay niya, parang gano'n ang kwento eh. Tapos nag-take over sa another church. Iniwanan niya ngayon church sa isang tao doon na akala niya kaya na. Okay?
Bandang huli, nagbago yung ano, medyo yung pagka-loko-loko pala. Ano nangyari? Naubos yung tao. So, ano sasabihin na yun? So, ayun, naubos sila. Nakakalungkot. Nag-sorry naman yung ano, so wala na eh. Hindi na sila makabalik. So, gusto ko sabihin dito, yun nga, parang sinarili kasi, parang medyo magulo nga yung kwento kung ano nangyari talaga doon, ano nangyari dito. Kasi mahirap nga yung mag-set up din ng church, lalo yung tao. Paano malaman kaya niya yan? Di ba? Kaya sabi doon sa Ecclesiastes ba yun? O sa Proverbs, sinabi din ni, tama, Ecclesiastes, sabi ni Solomon. Paano malaman yung susunod sa'yo, matino ba yan o hindi? Kaya yaman-yaman nila, pero nag-iisip in the back of his mind, ano kayo mangyayari dito pag namatay ako? Ganon din sa church minsan eh. Kaya, gusto sabihin dito, dapat alam mo ang Diyos ang tutulong at kaya niya. Pero, siyempre, in His terms. Pag yung mga churches na kahit ang yaman yan, tapos hindi na nila ginagawa yung kalooban ng Diyos, nag-compromise na, hindi na rin church yun eh. At kung maayos sa church naman, pero may mga ginawang di tama or hindi nagawa yung dapat gawin, mangyayari dyan, mawawala rin yan. Kaya, again, ang likod ng Diyos dapat, alam niya yung plano, alam niya yung kalaban, kilala niya. And then, alam din niya ang Panginoon ang tutulong. Medyo yan ang strong point na obvious na sa atin. Alam natin yan. Pero dapat talaga alam natin. Kasi nga, kahit sa mga mission, nilang sinasabi, maglabas ka, magpastor ka, sabi lagi, siguraduhin mo, kasama mo ang Diyos. Kasi may mga pagkakataon na talaga ng sarili mo lang. Kaya ko yan, ganyan lang pala gagawin eh. Pero hindi ka sigurado na yan sinabi sa'yo ng Diyos. Diba? Napakahirap nun. So, number 3, he knows that the Lord can and will help them. Amen? Next, number 4. Sabi dyan, speak down. Speak not thou in thine heart after yun. Tanong nyo kanina, di ba? Bakit daw sila inalis doon, dinisposes, yung mga dati na nakatira doon? Kasi magaling kami. Sabi niya, hindi ganon. Kasi wicked sila. Yung pinaparusa lang sila ng Diyos. Okay? Inulit-ulit, not for thy righteousness or uprightness of thine heart does not possess their land, but for the wickedness of these nations, the Lord thy God drive them away out from before thee, that he may perform the word which the Lord sware to thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. May natanong to kanina, di ba? Ano yung sagot doon? Yung ano to lang, for the wickedness lang. Isa lang. Ito pwede rin pala to eh. That he may perform the word. Kasi pangako yun, paano niya gagawin kung hindi niya aalisin yung mga tao doon? Pinangako na nga sa kanila yun. No? Kasi nga, pinangako, and therefore, kailangan paalisin yung mga tao doon. Yan ang another, doon. Anong point dyan? Sabi tayo, understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness. Paulit-ulit, di ba? Kasi mga stiff din kayo, kasi matigas yung ulo nyo eh. Hindi dahil sa righteousness, kasi hindi nga kayo righteous eh. So, anong point natin doon? Number 1, he knows the plan for the people of God. Number 2, he knows the enemies, the threats, the dangers that can hinder the plan. Number 3, he knows it is the Lord. He knows it is the Lord who can and will help them. Number 4, he knows the reason behind the plan. Alam niya rin kung bakit. Alam niya yung plano, di mo alam bakit. At least alam ko yung plano, bakit? May magtatanong sa'yo, tsaka alam niyo, yung mga plano, may magtatanong talaga. Nahihirapan na nga. Ba't di na lang tayo dito? Ba't nga lang sakupin yan, di ba? Anong gagawin mo? Oo nga, sige. Hindi, ito yung plano, bakit nga? Parang lagi sasabi, bakit tayo King James? Ba't di na lang, dapat, hindi mo lang alam na ito yung ating policy dito. Dapat alam mo bakit yan. At bakit yan ang ating policy dito? Kasi iba corrupted yun, hindi yung salita ng Diyos. Hindi natin natanggapin, pare-pareho lang, hindi nga eh. Nakuha nyo ba? Alam mo yung what, alam mo rin dapat yung why, bakit. And number 4, he knows the reason behind the plan. Ba't nila sakupin yun? Bakit sila punta doon? Una, pinangako yun, maganda yun. Pero hindi dahil magaling lang sila. Kasi yun yung isa sa mga
pwede at nangyayari talaga na pag hindi mo alam yon, maliligaw ka. For example na lang, naging ano to minsan na binubuhay itong issue na gano'n kasi nga, sa panahon natin, yung mga Amerika daw gusto nilang pagbayarin. Bakit sinakop yan? Ba't nung pinatay yung kahit mga Pilipino gano'n na-brought up yun. Kaya gusto dapat pagbayarin yan. Sabi naman, hindi naman kami yun, mga tatay namin yun May dahilan din, di ba? Bakit yung nga sinakop? Pag pinag-aralan niyo yung isa sa mga dahilan daw nila yon, sabi nila doon, bakit ininakop ng Amerika yung British, yung mga European, yung Amerika, for example. Kasi kahit yung mga Spaniards dito, bakit daw tayo sinakop? Kasi mga pagano kayo, dapat matuto kayo ng ganyan. Yun ang sinasabi nila. Pero obviously, hindi totoo yun. Kaya tayo sinakop dahil sa resources natin. Yun ang totoo. Pero sa mga sinasabi nila na ginagamit nila yung salita ng Diyos na hindi dapat. Dahil yung tunan dito, pati history. Mga pagano yung mga ita na yan sakupin natin para makilala nila si Jesus. Napayag ba kayo nun? At least naging Kristiyano mga Pilipino, di ba? Hindi nga rin Kasi kasi nungalingan yun. Hindi tayo maniniwala doon. Kaya dito, malinaw kasi nagiging tanong talaga to. Bakit sinakop ng Israel yung Amorites, yung ganun? Kaya ang linaw na sagot dyan kasi pinarusahan sila ng Diyos, gusto nilang patayin lahat. Actually, yun. Dahil sa sama nila. Gaano ba sila kasama? Maraming bakla, ang dami niyan, bestiality, lahat na ng masama andun. Madadaanan natin yan. Child sacrifice, kademonyohan. Ano bang kademonyo? Alam nyo, ginagawa nila yun. Tapos may mga karatig silang sinasakop din naman nila, pinapatay nila. At walang awa, babae, lalaki, ganun ginagawa nila, bata, wala silang pakialam So bandang huli, kaya gusto ng Diyos, ubusin na rin yun. Ngayon, masama ba yun? May utos bang Diyos na masama? Siyempre, wala. Deserve nila yun, deserve. Okay? Naintindihan nyo na. So bakit nila, ba't ganun yung plano? Bakit gusto silang ubusin ng Diyos? May dahilan doon. Dapat alam mo yun. Kasi yan isa sa mga ibabato sa inyo mga atheists. Sabihin nyo, wala ka pa sa Diyos na yan. Pumapatay, genocide yan. Genocidal God yan. Ano sabihin mo ngayon? Hindi naman. Hindi, pinapatay, di ba? Pinapatay nga. Oo. Hindi mo alam yung sagot. Dapat alam mo. Men, you know the reason behind the plan. Hindi lang yung plan. Ganyan ang lingkod ng Diyos. Kasi pag hindi mo alam yung reason behind, yung dahilan, mahina ka. So, questioning ka niyan. Kahit saan po yan, kahit saan, basically sa bahay nyo. Nagkaroon ka ng anak na pilosopo. Nangihirapan ka doon pag hindi ka aral. Amen? Ba't mo tayo pupunta sa church? Pwede naman tayo sa bahay, online. Diba? Mahina-hina ka, talo ka na. Pero kung alam mo yan, may maayos ka likod ng Diyos. Katulad ni Moses. Ulitin ko, He knows the plan. He knows the enemies, the threats. He knows the Lord. It is the Lord that can help them. He knows the reason behind the plan. Number 5. Ano pa? He knows, nasabi ko tuloy, Sinabi dyan, nabanggit na nga kanina, hindi sa inyong katuwiran. Pag sinabi niya, mga stiff neck kayo Then, isa-isa po dito, sa 6 to 8. Pinaalala niya, ito yung ginawa nyo. Ganyan kayo dati. Di ba? Minsan ginagawa ko yan sa inyo. Hindi tayo pahiya. Para maintindihan nyo, hindi yung nalimutan. Hindi naman ako ganyan Ganito ka dati, naalala mo ba yung dati ganyan? Masama ba yun? O depende kung, anong tawag nila doon, yung sinusumbatan lang kayo. Iba yun. Pero iba yung talagang pinapaalala sa'yo kasi para kang kala mo, wala kang problema. Hindi na ako ganyan Hindi, dati ganyan ka nga may tindi mo, mag-iingat ka. May potential kang mag-rebelde. Sabihin natin dito una, stiff-neck, provoking, and rebellious. Yun yung mga binanggit dito. Ano yung provoking? Talagang lumalabang ka, rebelde ka. Ngayon, kung maayos-ayos ka na, okay yan. Pero, huwag mo kalimutan, may potential kang ganon. Amen? Ganyan pala. Negative Sinabi dyan, disobey. Sa 8, pinovoke mo, ang Diyos mismo, parang inasal mo. Sinabi na, lusubin na natin yan. Hindi, wala na. Mamatay tayo Sinabi na nga ng Diyos
Ano pa sa 16? Ang sabi dito is, and I look and behold, you have seen, ito na yung molten calf nga. Paano di makapaniwala? Ano? Gagawin nyo yan? Niligtas lang tayo sa Red Sea. Ang linaw nun, ang Diyos na tunay, ang nagligtas sa atin, tapos gagawa kayo ng ganyan, kaya ganun yung mga tao minsan. Sinabi kasi, influence kasi ito ng mixed multitude. Bakit kayo gumaya? Si Aaron pa. So, pinapaalala sa atin yung ating kondisyon, okay? 23 to 24, ganun na naman. Ito yung sa Kadesh Barnea, ito yung sasabi ko nga na, sulusubin yun, nagrebelde sila, hindi sila naniwala. Wala silang tiwala sa Diyos, mahirap yung ganun. 24, yan, naging rebellious sila. So, anong point natin dyan? Number 5, He knows the condition of the people before God. Okay? Kung leader ka, dapat alam mo yung kondisyon. Ito, mababait itong mga to, hindi mag-iisip yan ng ganyan, hindi gagawa ng ganyan yan. Ha? Paano mo nalaman? Kung ginawa na nga dati. Amen? Amen. Para makapag-intercede ka sa Diyos, hindi pwede sabihin, Lord, hindi naman sila ganyan dapat sabihin mo, Lord, talaga nakakaasal talaga kami, patawarin nyo kami. Amen? Amen. Number 1, He knows the plan, He knows the enemies, He knows it is the Lord that can help, He knows the reason behind the plan, He knows the condition of the people before God. So, yun nga, mga idolater pa, nabanggit dyan rebelde, disobedient, stiff-neck, provoking, rebellious ulit, paulit-ulit rebelde, no? So, yun, sa paglingkod ka ng Diyos, dapat gano'n, aminin mo yun ang totoo. Kahit 10 yan sa trabaho, bibigyan ka ng trabaho, yung unit nyo. Kasi, kaya nyo ba to? Gawin nyo to, ha? Kaya namin yan, kahit hindi. Diba? Mayayari ka dyan, may kontrata. Ganito, ha? 3 buwan lang, gagawa ka ng bahay. Ganito ang budget. Sige, basta lang matuloy. Hindi ganun. Alamin mo yon yung capability nyo bilang mga tao. Ganun din sa church. So, may mga bagay po na hindi tayo ginagawa dito. Kasi nga, depende sa ating kakayanan So, ako'y nakakaalam nun. So, okay, basta wala tayong ganito, wala tayong ganyan, wala tayong ganun. Kaya ba natin? Yun, so simpleng point yun pero napaka-importante. So obviously hindi na nabanggit dito pero yung paalam mo sa mga tao pag sila'y naghahanap ng hindi naman dapat. Okay, next tayo sa 9. Di ba kayo? Naubos na sa Bible quiz. Ito na nga inaaral na natin Hindi lang basta kabisado. So, nabasa nyo na, naaral nyo yung ibang bagay. Ngayon, analyze natin. Sabi niya, when Asa gone up to receive the table of stone, yun na nga, pumunta siya doon. Diba, iniwanan niya saglit. Hindi nga saglit, tagal kaya nga nainip din Pero ano pa siya, even the covenants, table of the covenant. Then I abode in the mount, ilan? 40 days and 40 nights. Kanina yung lesson, matagal yung 40 years pala yung kanina umaga, no? Ano ginawa niya doon? So, nag-pray siya, nakinausap niya ang Diyos. Pero sabi niya, I neither did eat bread nor drink water. Matindi niyan. Nabanggit natin kanina yung fasting 3 days. Hindi mahirap yun, basta may tubig. Ito, walang tubig. Ang papakamatay nito. And then sa 18, ganun din. Inulit kasi nga, binake niya yung, di ba? So, 40 days and 40 nights, ito na yung resulta. Sinira niya rin kasi galit niya So, inulit niya na naman. Ganun ulit. Saan na ba yun? 18. Yan, 40 days and 40 nights na naman. So, anong point dyan? Pag ikaw lingkod ng Diyos, at ikay papakinggan ng Diyos, ano ka dapat? He is devoted and self-sacrificing. Inuin mo yun. Ginawa mo na, ulitin mo ulit. Ang mga anak, sinabi mo na, sabihan mo na, ulitin pa, paluin pa, turuan pa. Sinabi ko na yan. Ito, may reminder pa. Ang kulit pa rin. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw talaga yung sasakripisyo. Amen? Tinapon mo, trabaho na naman ako.
Ang ingay pa. So, ganun din sa kung sino man pinaglilingkuran natin. Pero ang the best yan, maganda sa church, pwede tayong, ako, minsan ang hirap din eh. Pero, makakaasa ka kasi mga anak ng Diyos yan eh. Makulit man yan sa ngayon, makakaasa ka. So, sana huwag kayong ganito kakulit. Amen? Para mag-give up ako pag ganito. Mga Hudyo. Kaya gagawa ng ano ha. Pero yung mga gumagawa tayong Diyos-Diyosan minsan eh. Alam nyo ba yon? Kaya yung mga church nagbabago eh. Sabi, Pastor, may natutunan kami sa ibang church, ganito. Ganito yung music nila. Ano, may presentation sila dito, parang concert. Mga babae nagayaan. Ay, gustong-gusto ng tao, Pastor. Gawin natin yun. So, yan, kaya dapat alam mo kung paano i-deal yan. Okay, nasa na ba ako? So, self-sacrificing. Makulit man yan, tiisin. Amen? Ganun talaga eh. At yun nga, hindi lang basta nag-sacrifice yun, yung ginawa niyang fasting, ano doon yun, on target yun, ibig sabihin, mahirap. Huwag kayong papakahirap ng hindi naman dapat. Hindi tama. Okay? Yung fasting, tina-target niya again yung spirit, di ba? Alam niyo again yung definition of fasting? Denying the flesh to strengthen the spirit. Yan po yan. Devoted and self-sacrificing. Ano pa? Mayroon pa tayong 1, 2, 3 po. Verse 10. Balik tayo dito. And the Lord delivered me unto tables nga, finger of God, written the finger of God. And on them was written according to all the words. So yung 10 commandments yan basically. Which the Lord spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly. So anong point natin dyan? Ang Diyos nagsulat. Sino dito nakahawak na ng cheque? Ikaw yung nag-encash. Alam niyo may cheque? Nari, binigyan ka ako nari si Tricia. May cheque ako dito, 100,000. Papalit mo yan sa bangko. Bibigay ka ba kay Tricia yun? Depende, kasi baka mawala bigla si Tricia. Nasaan na si Tricia? Hindi ko alam kung nasaan na, yun. Naku, nagpapalit ako doon ng ganyan. Tinakbo na pala, di ba? Kaya yun ang point dito. Dito, hindi lang cheque basta to, ha? Ano to? Ang Diyos na nagsulat, pumirma. 10 commandments, pinagkatiwala sa Kanya. Ba't kaya? Ba't di na lang sa iba? Kasi katiwa-tiwala siya. Amen? He is trustworthy. Inuulit pa ng Diyos ulit yun. Napaka, rare na tao ikaw pagkakatiwala ka ng Diyos ng bagay na napaka-importante. Nabanggit ko last time, di ba? Joke lang yun, pero sabi nga nila, Moses may be the first person to download from the cloud to a tablet, di ba? Natindihan niyo ba yan? Pero kahit yung tablet, di ba, yung binigay sa inyo yung link, iba, walang access. Ganun din yan eh. Hindi ka basta maka-download pag wala kang access. Internet, yun na nga eh. So, binibigyan ka ng access. So, dito, sino may access? Si Moses lang. Again, ang point is, he is trustworthy. Ganyan dapat ang lingkod ng Diyos. Amen? Hindi mapagkatiwalaan ka lang, sarilinin mo na. At pinaka-classic example dito po, itong gagawain natin yung church. Sabi mo, Pastor, bakit sila binigyan yung Catholic? Napakayaman nila, ganyan-ganyan. Ba't di pinagkatiwala sa atin yun? Yun ang tanong. Yung tanong, yung bang gusto ng Diyos? Ganun-ganun lang. Ginamit lang nila po yung salita ng Diyos. Yun ang sagot doon. Hindi nga mga ligtas yan. So, hindi natin pwede sabihin, pinagkatiwala sila ng Diyos. Anong ano? Ng pera na usunugin lang. Ganon. Diyan pa ba kayo? Amen. Ano pinag-aaralan natin? Ang characteristics ng mga tao na lingkod ng Diyos para pag humingi ka sa Diyos, tutok pa rin niya kahit gaano katindi pa yan. Ang title natin, The Lord Hearken unto Me, Intercession of a Servant of God. Number 1, He knows the plan, He knows the enemies, He knows the Lord who can help them. He knows the reason behind the plan, He knows the condition of the people before God, He is devoted, self-sacrificing, He is trustworthy. Paano ko gagawin? Walang tiwala sa akin. Ano magagawa ko? Wala silang tiwala sa akin. Paano ba nakukuha ng tiwala ng tao? Muna. Walang tiwala sa akin. Naranasan niyo na ba yun?
Ay, ako na ang ano na pinapresenta mo. Ako na yung hawak ng pera, kunwari, lalo na. Ako na magdadrive, ako na napakanta, ako na yung ganyan. Ay, ayaw eh. Paano ka magkakatiwala? Paano ka magkakatiwalaan? Alam mo ba? Kung hindi mo alam, hindi ka magkakatiwalaan nun. Men? Wala, ganun ako sa love life na naman. Kasi itong mga interesado, mga ano. Kunwari, anak ko si Shana, pagkakatiwala mo, bahala ka kung sinong gusto mo. Mahinang tatay ka nun, amen? Kaya kung alam mo, mahal mo yan, hindi yan basta-basta bibig, kikilalanin mo yan, tuturuan mo yan, yung anak mo, turuan mo, yung another party, kikilalanin mo yan. So, ganun din lalo ang salita ng Diyos. Nakuha niyo ba yan? Hindi yan basta kaya yung mga kulto, kulto rin tayo. Anong kaloko, ang dami kumikita dyan eh. Subukan mo, yun lang challenge ko dyan. Subukan mo, hindi ka parusahan ng Diyos, kalokohan mo. Amen. Nakuha. Sila ay, yung likod ng Diyos dapat, mapagkakatiwalaan. Amen? Again, di lang pera kasi yan eh. Yun nga, yung mismong mission ng Diyos, ipagkakatiwala sa'yo. At later nga, yun nga, mag-pray pa siya dito, tuto pa rin. Next, third to the last. Ano pa? Dapat ang karakteristik ng likod ng Diyos. Para siya naman ay papakinggan ng Diyos. Ano nangyari dito? Verse 17. Tapos natin yung iba eh. And I took 2 tables and cast them out of my 2 hands and break them before thy eyes. Anong point dyan? Dapat mapanira ka ba? Ganun ba? Hindi niya basta sinira yan. Importante yun eh. Yun, nag-40 days and 40 nights na naman siya. Obviously, hindi niya yun bigla ang ginawa lang. Ngayon, unari ako dito. Hindi kayo nakikinig! Sirain ko kayo yung tablet na to. Makinig kayo. Hindi yun, hindi basta-basta to. Pero gusto kong bigyan pansin natin dito, ano? Anong karakteristics ng isang likod ng Diyos? Bakit niya sinira yan? Sa galit niya, di ba? Ay, magagalit eh. Tama ba yun? Hindi basta galit. Pero magalit siya sa kasalanan. Ikaw ba naman, nakita mo, nag-pray ka nga doon, yung mga tao, para sa kanila to. And then, gumawa ng Diyos-Diyosan. Pag di ka naman nagalit doon. Para painggan ka ng Diyos, dapat ikaw ay galit sa kasalanan. Amen? Hate sin. Ganyan ang likod ng Diyos. Hindi yung, may nabalitaan ka, chismis. Alam mo ba si ganyan? Natuwa ka pa? Hindi nakakatawa yung di nakakatawa ang kasalanan. Amen? Kaya yun ang nakita ko dito. Talagang sinira niya eh. Parang makita ng tao, ganun siya kagalit. Yun na yung pinagkatiwala sa kanya, sinira lang niya sa harapan. At yung maganda dito, yung dinurog niya, di ba? At sa Exodus, pinakain po sa kanila yan eh. Hindi dito, di binanggit eh. Yung dinurog. So, gaano ka galit yung durugin mo ginto? Yun na actually tanong ko sa Diyos eh. Paano mo dudurugin yung ginto? Paano mo sisirain yun? Hindi ko alam. Siguro may paraan yun eh. Siguro hindi masyadong kasi malleable yung ginto. Hindi ko alam eh. Pinulbos siya. Paano ko pulbusin yung ginto? Pwede rin siguro kasi pulbos na ginto eh. Diba? Pwede hindi siya na melt eh. Pero pwede nga yan. May lahat yan eh. Naupulbos siya, may parang anyway, basta pinulbos, gano'n siya agalit. Tapos pinainom. Ngayon ang number 8, he hates sin. Ganyan ba kayo? O natatawa pa kayo, ingatan niya ako na. Ito, mga makukulit kasi yung mga kabataan minsan. Pag kinukwentuhan ka ng kabastusan, natawa ka pa ba doon? Dapat, mali yan ah. Di ba dapat gano'n? Amen? Hindi, kwento tayo. Ano daw? Kasi ang kasalanan, hindi yan pinagtatawanan, lalong di na-entertain yan. Amen? Ang mga lalaki kasi medyo dito. Pero kahit ba, yung chismis naman, siraan, paganda, para dapat galit ka dyan. Chismis. Kasi nungalingan yan. No? Tuwa ka ba dyan? Ay, marites ka. Appear, marites. Diba, ginagawa pang ganun eh. Kasi nungalingan yun eh. Nakakasira yun. Sa Bible, ang tawag dyan is gossip, di ba? Though tale, yan ang sa Bible eh, sa King James. Kaya mo ba yun? O nagsisiraan kayo, pagalingan kayo,
Alam mo si ano, hindi marunong magbasa yan, ganyan, mambaho niya, ganyan. Wala, gusto nyo, bigyan nyo na lang kung ano yung makakabuti sa kanya. Amen. Galit ka dapat doon, hindi mo tatanggapin yun. Amen. Naintindihan nyo ba? So, ganun po si Moses na never niyong isipin si Moses, ay, makagalitin yan eh. Hindi niya control. Dakilang lingkod ng Diyos to. Amen. Kaya niya nagawa yun, I believe, kasi galit niya talaga. At tama lang, magalit siya doon. Noong una ko nababasa to, tindi pala ni Moses. Yung mga picture kung paano i-preach si Moses, parang mapagmahal si Moses. Pero minsan pag mapagmahal ka din, minsan talagang ano ka rin, matindi ka rin. Amen? Oh, malapit na tayo. Anong katangian ng lingkod ng Diyos? Para naman siya ipapakinggan ng Diyos. Alam niya yung plano, alam niya yung mga kahadlang sa plano na yon. Alam niya kung sino makakatulong, siyempre ang Panginoon. Alam niya yung dahilan. Alam niya yung kondisyon ng mga tao. Siya ay devoted and self-sacrificing. Siya ay mapagkakatiwalaan. Galit siya sa kasalanan. Last, 2. Ano nangyari dito? Actually, pinakita niya yung galit niya, pero ano napansin niyo? Bandang huli, siya ay, anong ginawa niya? Lord, patayin mo na yan. Ang Diyos na nga nauna eh. Patayin ko na itong mga to. Mag-umpisa na lang ulit tayo sa anak mo. May anak si Moses, magsimula ulit. Tagal nun, no? Eh, kasi galit na rin ng Diyos eh. Titigas ng ulo nitong mga to. Pero anong ginawa niya? Siya pa yung fell down before God. Nakiusap siya, alam niya na eh. Papatayin ng Diyos itong mga to. Naalala niya, yung iba doon nahahawa lang, mahina talaga. Yung iba doon ay... Tsaka yung plano nila talaga sira. Diba? Kaya binanggit niya dito, pinaalala sa Diyos, Lord, mapahiya tayo niya, sabi diyan. Kamaya na yun, no? Hindi, sabihin na natin, nasa na ba yun? Yung mga bandang huli, yan, sabi diyan. Because, yan, so, lest the land whence thou broughtest, pag nabalitaan, Lord, ng Egypt yan, yung mga taong pinalaya mo dito, pinatay mo lang. Ano mangyayari? Parang mapahiya tayo dyan, Lord. Kasi hindi mo kaya, hindi mo sila kaya iligtas, parang gano'n ang ano eh. So medyo may nag-aano si Moses, kasi alam niya nga yung, alam niya rin ng Diyos, kilala niya yung tao, at nakipag-bargain siya dito. Amen? At naawa siya, at siya pa yung nakiusap, Lord, huwag niyo silang patayin. And point number 9, He is compassionate. Ganyan tayo dapat. Amen? May mga tigas ang ulo niyang kapitbahay natin. Diba? Pinapanalangin natin, inesyara natin, ayaw. Bandang huli, ano pang gagawin sa atin? Anong gagawin mo? Lord, patayin mo na lang. Lord, bayaan mo sa impyerno. Ano ba gano'ng katindi sa impyerno? Anong pinagsasabi mo? So yes, minsan talagang de-delay natin. Kung ayaw nila, wag. Pero yung panalangin natin, talagang doon lahat na talaga sa impyerno yung pag di naligtas eh. So anong gagawin natin? At least, andun yung mercy natin na hindi natin gantihan ba to? Gaganti ka pa? Mas nauna pa yung pride mo? Dahil anong ginawa sa'yo? Diba? Kung ano man yan. Tsaka in the first place, ang inoffend nila dito, ang Diyos, hindi naman si Moses eh. Pero nga magaling nga si Moses, alam niya, naawa siya, at alam niya rin siya rin may magagawa sa pagkakataon na to. At kaya ang ginawa niya, ang point lang natin is compassionate. Amen? Ganun sana tayo. Kahit nakalaban natin yan, kontrolin mo yung damdamin mo. Galit siya eh. Nakita na natin kanina eh. Galit kung galit. Pero siya, at the same time, ay parang Diyos din, compassionate. Amen? Then last na. Alam nyo na to, 26 to 29, yun nga, ginawa niya, bandang huli siya ay nanalangin sa Diyos. Hindi siya yung tipong, bahala na kayo dyan. Hindi basta ano to, I fell down before the Lord. Anong gagawin mo kunwari yung asawa mo, may maganda illustration dito. Sino gusto mag-play? Kunwari wala si Kuya Jun eh. Kunwari ako na lang yung tatay ni Ryzen. Kasi ikaw na lang, Nay. Nandiyan ka ba? Ay, wala.
Mag-acting tayo dito. Gusto mo? Para maalala nyo lang. Nari si Ryzen na yan, oh. Sinira yung tablet ko. Pwede ka dito? Ito. Yan, very good, oh. Ito. Kunwari si Ryzen ay, kunwari lang, nagmura. Nalaman ni tatay ngayon, ano? Ano gagawin mo? Naku, paluin na. Ano gagawin mo? Okay lang, mapaluin ko na to. Galit na galit ako. Kaya lang pala niya nabasag yung, ayan. Oo! Siya na pala eh. Mabilis ko na, pigilan mo kunwari. Hatawin ko na. May panghataw dyan. Bilis. Lagay mo, hatawin ko na, paluin ko na. Oh, tapos? Pigilan mo ako kunwari. Siya na pumigil. Bilis! Oh. Ayan. Hindi na umacting. Mahina kayo mag-acting eh. Salamat. Imagine, ang hina ng acting natin eh. Minsan, ano nga tayo ng acting class dito. Galit na ang Diyos. Imagine nyo ba yung pwede niyang gawin? Ano pwede niyang gawin doon? Pwedeng pestilence. Pwedeng yung fiery serpent na marami. Dati, konti lang eh. Kung paramihin nyo yun, walang makain, tagtuyo, bagyong, pwede niyang patayin lahat yun, basically. Pero si Moses, nagpatiluhod siya sa Panginoon, Lord, wag na! Please, wag na! Kawawa sila. Wag mo silang patayin. Nabagit ko na kanina, hindi sila pinatay. Amen? Lalo si Aaron din. Pero obviously, lahat mamatay eh. Pero doon, ang pinaka talaga si Aaron din eh. Ang loko-loko naman si Aaron, mahinang leader. Kung di niya ginawa yun, kung iniwanan siya doon, para siya yung mamuno doon eh. Di ba? Sa amin, nangyayari din, alam niyo, nangyayari sa akin nung sa trabaho. Hindi ko alam gagawin ko kasi meron kami, yun nga, meron kami system na migrate sa ibang ano. Siyempre, may mga babaguhin ka doon eh, kailangan. Kasi yung isang member namin, pambira, absent nung binigay instruction. Hindi pa uso yung recording nun eh. Binigay naman yung document lahat. Kaso mali, sablay. Sa halip na bawasan ng 5 piso, binawas 5 cents. Basically, pinogram kasi may mali siyang ginawa. Talaga naman, daming nalugi. So, anong gagawin? Paano mo protektahan yun? Yan, so nagkamali lang po eh. Tao lang. Hindi basta-basta yun. So, so, anong gagawin natin? Yan, mag-intercede tayo sa mga tao. Amen? Ganyan na, lagi natin ginagawa. Huwag natin, dapat lagi sa soul winning, nandun lagi yung kahit sa atin dito. Minsan, siguro ako, may mga bagay rin akong, ewan ko, kung mga tiniwalag natin dito, hindi naman kayo, diba, sumunod na lang kayo. Pero, pwede kayong may mali akong, lalo pag ganung bagay. Amen? Basta, nasa tama rin kayo. Amen? Ganun, walang problema doon kasi wala nang perfecto dito eh. Ang Diyos nga, pinigilan ng Moses eh. Pag ikaw ay merciful, prayerful, trustworthy, devoted, alam mo yung kondisyon ng tao. Diba, ganun na ganun din sinabi ng Panginoon eh, di ba? Father, forgive them for they know not what they do. Hindi alam nila yan. Patawarin mo sila. So, dapat alam natin ang Panginoon tutulong, kilala natin ang Panginoon, mga dangers, so, pati yung plano ng Diyos. So, ang dami, no? Nandito naman lahat, eh. So, yun, are we a servant of God? Amen? Servant ba kayo ng Diyos? Amen. How? Ayan, kaya nga, yung iba sa atin, hindi pa masyado, in a way. So, sana mag-develop tayo katulad ni Moses.
Para kahit ang Diyos, again, hindi tayo mag-go against God. Kasi gusto rin naman ng Diyos na maligtas yung mga yun. Tsaka siya nga nagplano nun eh. Diba? So, kaya pwede tayo mag-intercede para sa tao, para sa kapwa natin. Yung mga reprobate, wala na yun. Okay? Pinabasa natin Jeremiah kanina umaga ata. Alala niyo kanina? Pray not for these people. May mga pagkakataon na ganun din. Pero usually, madalas naman sa hindi. Kaya nga exemption yung reprobate. So karamihan ng tao yan. Pag-asa pa yan. Bata pa yan. Pag-asa pa yan. Amen? Medyo makulit lang ngayon. Medyo karnal. Medyo tamad. Medyo ano man yan. Sinungaling. Pray natin sa Panginoon na intercede natin sila sa Panginoon. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. I pray na natutunan namin. Karakter ni Moses, Panginoon, bilang niyong lingkod. Nakakamangha, Panginoon, the scenario, Panginoon, na kung saan may gusto kayong gawin, pero kayo napigilan dahil lang sa intercession ng isang tao, yung lingkod. Panginoon, nawa, makita namin yung kamangha-mangang bagay na yun. Hindi man namin makapantayan si Moses, Panginoon. I pray na magkaroon kami desire, Panginoon, na maging katulad ni Moses. At para matupadan yung kalooban, hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming grupo, Lord, sa church, kung saan man yung aming pamilya, aming bansa, Panginoon. I pray na kayo po yung maging maawain. Kayo may maawain, pero Panginoon, alalahanin niyo po yung aming frame din, Lord. Gamitin niyo kami, Lord, para aming community, kung ano yung pwede namin ma-influence. Maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo mo na para kasalanan, panghihina, kahinaan, mga lapses, Panginoon, mga malian, Panginoon, patawarin niyo bawat isa. Even kami, Panginoon. At yes, medyo advance yung aming lesson ngayon. That waits to the leader, but I pray. Hindi ang kahit mga bata, Panginoon, dito, mga kabataan dito, makita namin to, Lord, na hindi madali. Pero ito po ay posible, Panginoon, taas namin standard kung saan ang katulad kami ni Moses. Yung lang mo lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.